Kala ko pagbukas ng mata ko, nasa langit na talaga tayo eh. No? Parang kanina pagising ko, malamig Bakit ngayon ang init sa lugar na to? Mukhang no? Nag-steam ang ating praise and worship sa Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang pagpupuri po at pagsamba ay isang privilege sa mga anak lang ng Diyos binibigay. Sa mga Kristiyano lang yan, hindi yan binibigay ang privilege na yan sa iba. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon na siya po ay masamba, na kahit tayo nasa lupa, pwede pa rin natin matikman yung parang nasa langit tayo. Amen? Yung mga bagay po na yan, hindi po yan kaya mapaliwanag ng siyensya. No? Yung mga bagay na yan, hindi po naunawaan ng mundo. Pero dahil nasa atin po ang Espiritu ng Diyos, alam po natin na siya po ang ating sinasamba. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Pagdating po natin sa langit, mapupuno po ang langit ng pagsamba, no, sa mga mula sa mga tao na niligtas ng Panginoon. At ang laman ng yung ingay na papailan lang sa lugar na sa panahon na yon ay yan. Worthy is the Lamb. Yan yung pupuno sa araw na yon. Kaya sa umagang ito, inaanyahan ko po na tumayo ang bawat isa. At tayo makibukas sa ating pag-aaralan sa umaga pong ito na matatagpuan natin sa Acts chapter 2 or mga Gawa chapter 2. Verse 42. Amen. Nakita na po ba? Tulungan po natin ating mga kasama kung di pa po nila nakita. Yan po ang ginagawa ng mga magkakapatid, nagtutulungan. Amen po? Nakita na po? Amen. Amen. Sige po. Akin pong babasahin, sabayan niyo po ng inyong paningin sa Gawa chapter 2 verse 42, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng mga tinapay at sa mga pananalangin. Tuloy ko na po. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tandaan nangyari sa pamagitan ng mga apostol, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para rin sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may kagalakan at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa iyong banal na presensya na iyong malayang pinaranas po sa amin sa oras na ito. Nalalaman nga po namin na kami ngayong mga tunay na anak ng Diyos sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay nasa amin. Ang banal na Espiritu ang aming tagapagturo, banal na Espiritu ang aming gabay, banal na Espiritu ang aming tagapagtanggol. Sa oras na ito, aming Ama, in the name of Jesus, turuan mo po kami sa mga bagay na nais mong ituro sa amin sapagkat ang aming goal, lumago po kami. Ang aming goal, glory by glory, day by day, kami po'y maging kamukha ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Na sa gayong Panginoon, sa panahon na tayo magkikita, kami handa na, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Makakapo po ang bawat isa. Culture. 7 cultures of a Christ-centered church. Sa bawat pamilya po, may kanya-kanyang kultura. May mga pamilya na mahilig sa kape. Yung mga pamilya na mahilig sa kape, meron silang mga problema. Kadalasan, may gastric acid, etc. and etc. May mga pamilya naman na mahilig sa matatamis. May mga pamilya mahilig sa gulay. May mga pamilya mahilig sa kanin. Actually, mga Pilipino. Ang kultura po ay pagka na-establish, mahirap pong pigilan.
mahirap na po yung putulin. No? Kaya, sa mga bata, pag naumpisan sa kanila yung maybe pagsi-cellphone, pag-gadget, pag yun na yung parang naging form of entertainment nila, mahirap na yung putulin. I know because, isang example din, sa isang bahay, may dalawang magkapatid, panganay isa, pagitan nila mga 7 years old, tas pinanganak yung baby, yung bunso. Yung mas panganay, ang culture niya, nasanay siya sa mga pagkain na madaling kainin. Hotdog, chicken, spaghetti. Yan yung nakasanayan niyang pagkain. Yung baby, ang nakasanayan niyang kainin, gulay. So makikita nyo, sa paglaki nila, magkakaroon sila ng ibang patterns sa life nila. Kasi yun na yung culture, no? Kaya ngayon, sa oras na to, tignan natin yung 7 culture or 7 kaugalian na makikita sa isang Christ-centered church. At as we do it, ang challenge, ang objective, i-reflect natin yung ating church, maybe. Well, ang church naman kasi ay kabuuan, pero i-reflect natin maybe ang ating sarili. At sa biyaya ng Panginoon, ang layunin natin, ma-apply natin to paunti-unti, ma-apply natin to pa isa-isa, na sa gayon, tayo ay maging Christ-centered church. At pag tayo Christ-centered church, tayo lumalago, tayo buhay, tayo kinalulugdan ng Panginoon. Umpisahan po natin. Ito po yung 7 bagay na yun. Culture of discipleship, fellowship, breaking of bread, prayer, miracle and wonders, generosity, and culture of unity. Ito pong 7 na to, present po to sa early church. At kung may ipapattern po tayo na itsura ng simbahan or ng iglesia na kinalulugdan ng Diyos, hindi yun yung malalaking church. Hindi yun yung church na nasa Sydney, Australia. Hindi yung church na maraming branch, hindi yung church na may aircon, pero yung church ng early church. Ito po yung tinatawag na first century church. Ayun, namatay siya. Wait lang ha. Okay. Ito yung early church kung saan, syempre, ito yung panahon na buhay pa yung mga alagad, ito yung panahon na pagkamatay ng Panginoong Yesus, lumaganap ang gospel, ito po yun, yung first century church. Ano nga po ba yung mga nangyari ng panahon na yan? So una, merong culture of discipleship. Punta na po agad tayo sa una nating main point. Merong culture of discipleship. They devoted themselves to the apostles' teaching. No? To the apostles' teaching. Devoted sila sa discipleship. Pag sinabing devoted, sa Tagalog, deboto, ginagamitan ng puso, nag-e-effort sila, pinaglalaanan nila ng panahon, ginagastosan nila. No? So yung mga unang church, yung nasa early church, members, lahat ng member, disciple. Amen po ba? Kung akit po kayo sa verse 41, makikita nyo rito na nung nag-preach po si Pedro, meron pong 3,000 na-convert. No? May 3,000 na-convert at pagkatapos niyan, yung mga taong yon, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ano po ba yung huling utos ng Panginoong Hesus bago siya pumailan lang, bumalik sa langit? Ang utos po niya, sa Matthew 28 verse 20, turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. At yun po ang discipleship. Yung pagtuturo ng lahat ng bagay na tinuro ng Panginoong Hesus sa mga alagad, itatransfer sa mga bagong alagad. Yan po ang discipleship. At sa early church, meron po silang kultura ng discipleship. No? Ibig sabihin, bawat miyembro meron silang discipler, meron silang mentor, at bawat miyembro nagdi-disciple. Ang ibig sabihin po, ang root word po ng salitang disciple ay, yung pinaka-Greek niyan ay mathetes. No? Ang ibig sabihin ng mathetes po ay being a student, no? Learning, studying from under a master. Yan po ibig sabihin. So, pag meron pong culture of discipleship sa isang church, meron pong culture of growth. Ibig sabihin, hindi na tayo, attendee lang. No? Hindi lang tayo alaga, nagiging alagad tayo. Yan po ang una. I-reflect natin, ako ba ay nagiging disciple? Willing ba ako na i-devote yung sarili ko sa discipleship? And para po sa mga disciple, tanungin ko na lang po yung mga nag-Bible school, madali po ba o mahirap? Mahirap po yan. Maglalaan ka po ng oras, no? Maglalaan ka ng pera, ng pagod. Pero yung po, ang
kailangan nating bayaran sa discipleship. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang hindi willing magpasa ng kanyang krus, itanggi ang kanyang sarili at sumunod sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. Yun po ang kailangan bayaran ng discipleship. Tanong, required ba ang discipleship sa isang Christ-centered church? Amen. Required po yan. Hindi po yan option, hindi po yan opinion, hindi po yan suggestion. Required po sa isang Christ-centered church ang discipleship. Ang tanong, mga mahal ko kapatid, willing ka bang magpa-disciple? Ibig sabihin, willing ka bang magpaturo? Willing ka bang maglaan ng oras upang matuto sa tinuturo ng mga alagad or tinuturo ng Panginoong Hesus? Sapagkat yun po ang ginawa ng mga disciple. Meron po silang culture of discipleship. Amen po ba? Kaya po ba natin itong gawin? Yun po ang aking hamon. Kung wala pang nag-aalaga sa'yo, magpaalaga ka. Kung wala pa nagtuturo sa'yo, magpaturo ka. Teacher po natin ng Holy Spirit, teacher po natin ng Panginoon, pastor po natin ng Panginoon. Ngunit, kaya siya naglagay ng pastor, ng mga leader para magturo po sa atin. Huwag ka pong papayag na wala kang discipler. Sabi mo nga sa tabi mo, huwag kang papayag na wala kang discipler. Huwag kang papayag na walang mag-accountable sa kaluluwa mo, sa paglago mo. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Kaya, kailangan dyan ma-set up una sa lahat yung mga kananayan, katatayan, dun muna mag-uumpisa sa mga departments. No? Actually, sa family, yan po dapat. Tatay po dapat ang discipler ng family. Ayan, so, there is a culture of discipleship, kaya po sila'y lumalago, kaya po sila'y lumalalim, kaya po sila'y humahayo. It should be a continuous cycle, hindi dapat ito maputol sa atin sa panahon na ito. Hindi po dapat ito maputol. Sapagkat, kung mawawala po ang culture ng discipleship sa isang church, lalamya po ng lalamya, tatabang po ng tatabang ang kape. Tatabang. Kaya dapat yung mga nagtitimpla ng kape, turuan nyo yung mga susunod na henerasyon. Kung ano yung tamang timpla. Tama. No? Kasi pag nandito sila, Pastor Romy, Pastor Tom, hinahanap na timpla ni Ate April eh. Pero mukhang naturuan naman yata si Walter, no? Ng tamang timpla. Discipleship, kailangan turuan, kailangan ipasa. Hindi po ito pwedeng matapos. Sapagkat kung hindi po natin tuturuan hindi tayo magpapaturo, ibang magtuturo sa atin. Mundo ang magtuturo sa atin. Gusto po ba natin yon? Ayaw po natin. Yan po, iniimbitahan ko po kayo sa ating mga Bible study, discipleship class, and Bible class. Pag-graduate na po ang ating mga Bible students, ngayong March or April, maybe April, magkakaroon po tayo ng next batch. Baka isa sa kanila yung mga next na magiging professor. Yan. Ikalawa, there is a culture of discipleship, of fellowship. They devoted themselves to fellowship. Pag sinabing fellowship po mga kapatid, ibig sabihin nito, ang root word nito ay koinonia. No? Koinonia, ibig sabihin, nagsasama-sama sila sa iisang layunin. No? Fellowship. Kakaiba po ang fellowship sa organization. Sapagkat ang organization ay based sa legalities. O ikaw ang president, ikaw ang vice president. Ako, ang experience ko lang na maging position sa org na ganyan, yung Adonis. May ganun pa ba ngayon? Escort. Just kidding. Iba po ang organization sa fellowship. At ang church, hindi po binibuild as organization, binibuild to as fellowship. Sapagkat kung ang organization based sa bylaws, ang fellowship based sa love. Ang nagbubuklod po sa atin ay ang pag-ibig ng Panginoong Hesus na shinower niya sa atin. Kaya po minamahal po natin ang isa't isa. Yun po ang ating layunin, yun po ang ating common denominator. Ngayon, sa culture of fellowship, hindi po tayo pupunta rito na pare-parehas na tayo. May mga iba-ibang ugali, iba-ibang tinapos, iba-ibang pinanggalingang pamilya, pero ang pag-ibig po ang nagbubuklod sa atin. May kita po natin sa verse 44. Sige po, buklatin po natin ating Bible. Gawa chapter 2, verse 44. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Sa verse 46. Talon tayo, verse 46. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, kailan daw sila
nagpe-fellowship, nagsasama-sama? Araw-araw. Okay? Ang culture ng isang Christ-centered church ay nagpe-fellowship araw-araw. Kawawa po tayo kung linggo lang yung fellowship natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag naman every Sunday lang ang fellowship. No? Wag naman po every Sunday lang tayo nagkakasama-sama. Yan po ang aking hamon. Kung ikaw ay isang healthy na tupa, kailangan mo ng fellowship once a week outside sa Sunday service. Pili ka, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. At sa biyaya ng Panginoon, meron na po tayong prayer meeting araw-araw. Prayer meeting po yan araw-araw. Kung ano po yung department mo, pwede ka po doon pumunta. Pero bukod pa po dyan, kung meron po tayong mga Bible study, mini-mentor, yun po yung panahon na makapag-fellowship po tayo. No? Dapat po, outside sa Sunday, meron pa pong ibang araw. Huwag po tayong mapapakali na Sunday lang po yung fellowship natin. Sapagkat hindi po yun according sa Christ-centered church culture. Araw-araw sila, sabik na sabik sila, araw-araw. May dahilan ba sila? Same ng dahilan natin? Yes, meron, may trabaho rin sila. No? Maaga rin sila gumigising, pero again, they devote themselves. Ano ibig sabihin po ng pagiging devoto? Naglalaan ka ng oras ng panahon. Nagsasacrifice ka. So, ito po mga alagad, they devote themselves to fellowship. Nilaan na po nila sa sistema nila na kailangan may fellowship araw-araw. O, sa bahay neto, sa bahay naman niyan, sa bahay naman dito, sa templo naman tayo, pero dapat araw-araw tayo magkikita. Ganon. So sa atin, di naman kailangang araw-araw, no? At least naman, wag lang naman every Sunday. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yan. Sige, yan na. Sa next slide, yan na po yung binanggit ko. Nagsama-sama sila araw-araw, no? There is unity and there is daily meeting. May pagkakaisa sila. Ang hinihingi ng fellowship is hindi uniformity, kundi unity. Ano ibig sabihin ng uniformity? Ibig sabihin ng uniformity ay pare-parehas kayo. As in common kayo sa lahat ng bagay. Pare-parehas kayo ng maybe political beliefs, pare-parehas kayo ng paboritong pagkain, parehas kayo ng paboritong timpla ng kape, etc., etc. Hindi po yun ang pinopromote ng Christ-centered Church. Ang pinopromote nito, unity. Na kahit iba-iba kayo ng pinanggalingang pamilya, iba-iba kayo ng tinapos, iba-iba kayo ng status sa buhay, magkaisa kayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Yun po ang meron, unity. Kaya makikita rin natin dyan sa verse 44, sige, later na yung love nila prompted them na na i-offer yung kanilang mga ari-arian. Tingnan natin yan later. No? There is unity, not uniformity. So we can worship God with variety. Amen? So merong iba't ibang gifts. May iba't ibang gifts. Hindi ko kaya yung ginagawa ng ating mga song leader. Alam niyo naman ako, puro ako Tagalog eh. Favorite ko yun. Kung ano yan. Dakila siya. Hallelujah. Yan lang. Yan na yung ko. Yan lang yung boundaries ng aking pagsasong lead. Kaya nga po, iba-iba po yung kaloob ng Espiritu na binigay sa atin. At pag tayo nagsasama-sama, kailangan po natin yung gamitin. May mga tao na magaling mag-exhort, mag-share ng Word of God. May taong magaling mag-pray. May taong magaling magpalakas ng loob. May taong magaling mag-advise. Pag tayo po yung nagpe-fellowship, nagsasama-sama po tayo sa circle po na iyon. At yun po ang kailangan na pinapractice po natin, no? Kaya, wag po tayong papayag na ang fellowship lang natin tuwing linggo lang. Manghihina po tayo niyan pagka tuwing linggo lang. Kasi yung weekly mo, magiging, bi-monthly. Na? Bi-monthly na lang. Twice a month na lang yan. Pagka weekly ka lang umattend, pagkatapos niya, magiging once a month na lang. Meron ba rito once a month lang? Alam niyo po yung sa sarili niyo, no? Wag naman po. Yan. Next naman po, there is a culture of breaking of bread.
They devoted themselves to the breaking of bread. Sinisigurado po nila na pag nagmimit sila, una nilang ginagawa, breaking of bread. Naniniwala po ako na yung makapanguna ka sa breaking of bread, napakalaking privilege nun. Hindi po siya basta-basta ibibigay agad sa mga baguhan pa lang. Baka ang gumagawa na itong madalas si Pedro. Salitan sila si Pedro, si Juan, no? Si Santiago. Yung Santiago na kapatid ni Jesus, kasi yung Santiago na kapatid ni Juan, napugutan agad eh. No? Devotion to breaking of bread. Hindi nila ito pinapalampas. They take it really seriously. Ulitin ko. They devoted themselves to the breaking of bread. Hindi nila ito pinapalampas. They take it seriously. Sino rito hindi niya pinalampas ang breaking of bread kanina? Mga mahal ko kapatid, naglaps na nga tayo sa every meeting nila may breaking of bread. Ginagawa na lang po natin to every Sunday, praise God. Every Sunday na. Dati kasi every first Sunday of the month. Gayun din po, hamon. Huwag po natin palampasin ang breaking of bread. Huwag po natin palalampasin ito. Kaya lang po ito nangyari tuwing 8:30 ng umaga. Amen po ba? Sa pagtanggap po natin ng breaking of bread, maaari pong dumaloy sa atin ang pagpapala o sumpa. Ganun siya katindi. Pagpapala o sumpa sa 1 Corinthians 11 verse 29, for those who eat and drink without discerning the body of Christ, they eat and drink judgment to themselves. May mga tao po na kumakain at umiinom na sa paraang hindi karapat-dapat. At dahil dito, ito po'y nagdudulot sa kanila ng judgment or sumpa. Sino po ba ang karapat-dapat tumanggap ng breaking of bread? Napakaseryoso po nito. Natatandaan ko po noon, high school ako, bagong Kristiyano, nagtatawanan kami dito. Nagtatawanan. So may mga sumaway sa amin nasa likod kasi kasama ko yung mga kaibigan ko dyan eh. So magbibiruan kayo, nagtatawanan kayo. Parang di ko alam kung kami, kampay, parang na ganun yata kami. Parang, cheers. Parang na ganun yata kami. So, kailangan po natin seryosohin. Ito pong breaking of bread or Santa Cena or sa kinaugalian nating mga Pilipinong Katoliko, Eucharist. No? Body of Christ. Ang mga taong karapat dapat tumanggap ng simbolo na katawan at ng dugo ng Panginoong Hesus ay yung mga taong nakipag-isa na kay Jesus. Amen? Sila po yan. Pero yung mga tao na, hindi pa talaga tayo nanampalataya sa Panginoon, tapos tinanggap natin yon, parang pinapakita natin na si Jesus ay namatay at nabuhay, pero yung iniinom natin is yung puot ng Diyos. Yun na yun. Dinidrink natin yung puot ng Diyos. Kaya, mga mahal ko kapatid, gawin po natin ito ng nasa ayos, higit sa lahat, makipag-isa po tayo sa Panginoong Hesus. No? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. No? The old has gone, the new has come. Wala nang dating pagkatao, ito'y pinalitan na ng bago. Yan, culture of breaking of the bread. Maasahan po ba ng Panginoon na tayo po'y lagi makikiisa? Hindi po natin palalampasin ang breaking of the bread? Amen? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise God. There is a culture of prayer. They devoted themselves to prayer, no? Naglaan sila ng panahon sa pananalangin. Naglaan sila ng oras dito because prayer is power. No? Prayer is the business of the church. Ito yung nagpo-produce ng resources. Prayer ang nagpo-produce ng resulta. Prayer is the blood life of church. Hindi attendance. Hindi tithes and offering. Prayer. Sapagkat ito po yung nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin. Ito yung nagpo-produce ng result sa ginagawa natin. No? Because without prayer, hindi takot sa atin si Satanas. No? Satan mocks our wisdom. Satan mocks at our toils, at ang ating paghihirap, but he trembles
to the prayer of Christians. Yun lang, yung makapagyanig sa kanya, yung spiritual na yun. Ano nga po ba ang nangyari pag nagpe-pray po tayo? Bakit kailangan, why the church needs the culture of prayer? No? Ito po ang dahilan. Because prayer ignites revival. Tignan nga po natin yan sa ating next slide. Sa Acts chapter 1 verse 14. Yan po, tingnan po nasa next slide natin. Ayun, sakto. Yan. Prayer ignites revival. Sa Acts chapter 1 verse 14, sabi po rito, sama-samang tinalagan ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili. Yan po pala yung culture of prayer. Tinatalaga mo yung sarili mo sa panalangin. Nagtitipon-tipon sila, tinatalaga nila yung sarili sa panalangin. Ibig sabihin, wala mo ng ingay, wala mo ng chismis, wala mo ng kung ano man. Itatalaga mo yung oras na yung sarili mo sa pananalangin. This kind of prayer, ignites revival. Sapagkat di sa Acts chapter 2, sa chapter 1, dito po bumuo sa kanila ang Espiritu Santo na dumila sa kanila na parang apoy. Chapter verse 14, kanilang sarili para sa mga panalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. So, tuloy natin. Sa chapter 2, ang pagdating ng Espiritu Santo, sa verse 1, nang dumating ang araw ng Pentecostes, ang Pentecostes po, ito yung parang celebration ng harvest. Ito po ay piyesta sa kanila. Silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Anong ginagawa nila sa pagkakatipon sa isang lugar? Anong ginagawa po nila? Nananalangin. Tinalaga po nila yung sarili nila sa pananalangin. Ito po lugar na ito, ang tawag ay upper room, at ang nagkakatipon dito, 120 na tao. 120 na katao nung nagpipray po sila. Tinalaga po nila yung sarili nila sa pananalangin. At anong nangyari sa verse 2? Bigla na lang dumating mula sa langit ang isang ugong na kagaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Lumakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila ay nakaupo. May bubong naman sila neto, pero pinuno ng hangin na ito, pumasok ang hangin. Umihip, humahagibis na hangin malakas. At sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Iniisip ko, paano nila to nakita? Sabi may nagpakita sa kanila, nakapikit sila na nagpipray eh. So, spiritual to nangyari. May buwaba sa kanila parang mga dilang apoy. Ayan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Prayer ignites revival. After this, alam niyo po ang nangyari mga mahal ko kapatid. Narinig ng mga tao kasi maraming dumayo. Iba-ibang lugar, iba-ibang lengguwahe, iba-ibang lahi na mga nag-convert na sa Judaism, Bumisita sila sa lugar na ito nung panahon na 'yon. Sabi nila, bakit naririnig ko yung sarili kong mother tongue? Hindi ba't mga Hudyo itong mga taong to? Bakit naririnig ko? Mga Hebreo itong mga to? Inisip nila, katanghali ang tapat, mga nakainom na itong mga to, mga lasing na, tanghaling tapat pa kung ano ng mga pinagsasabi. Pero nagkasundo sila na ang sinasabi ng mga taong ito ay patungkol sa kadakilaan ng Diyos, patungkol sa ginawa ng Diyos. Prayer ignites revival. Sa early church at sa mga unang mga story ng mga naunang church. Iba sa recorded history ng church, nag-uumpisa po ang revival sa panalangin. Ang revival hindi nagsisimula sa program. Ito po yung nagsisimula sa panalangin. Kaya kailangan po na isang Christ-centered church ang panalangin. At sa biyaya ng Panginoon, meron pong ginawa ang board. Binalik na po nila, natin yung dati. Dati po kasi, merong mga per department. Kunyari, Youth Boys Monday, Youth Girls naman sa Tuesday, etc., etc., etc. Yun na po ang gagawin natin ngayon. Inibitahan ko po mga kabataan, dumalo po kayo. Pero hindi naman po natin ina-exclude yung iba. Pag kunyari, pastor, hindi na po ako youth boys, pero ang available ko Monday. Attend kayo ng Monday. Pwede yun. Pero maaasahan nyo po, pagpunta nyo po rito ng alas 7 or 7:30, may nananalangin sa lugar na to. Because we are aiming to be a Christ-centered church. Yun po ang ating destination.
yung pong ating pagpapagal, maging kamuka ng Panginoong Hesus. Christ-centered Church. Ang business natin, prayer. Kaya ang lugar na to, hindi po nawawalan ng prayerful people, prayer warriors. Lagi pong aalingaw sa lugar na to ang panalangin. Diyan man, sa likod man, sa stage man, o sa taas man, may nagpipray dito gabi-gabi. Amen po ba? Punta po tayo. Sa mga katatayan, inimbitahan ko po kayo every Friday ng 7:30. No, sa mga kananayan, every Thursday ng 4 p.m. Sa Wednesday naman, Young Pro ba? Young Pro. Tuesday naman sa Youth Girls. Monday naman sa Youth Boys. Dalo po tayo. Amen po ba? Amen. Yan po, no? Prayer produces miracle. Kung nais po natin makakita ng mga miracle, ng mga himala, ng mga signs and wonders, ito po yung nag-uugat sa panalangin. Sa Acts chapter 3 verse 1. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng... Walang nagbuklat ng Bible. Buklatin nyo na kasi malapit lang naman yan. Acts lang din. Sa oras ng pananalangin, papunta sila sa templo para manalangin. Anong nangyari? Pinagaling ang isang lumpo. No? Ito po yung istorya na papunta sila sa templo, humihingi yung lumpo ng limos. Ang sabi ni Pedro, tignan natin. Tignan mo kami. No? Ito, sa verse 6. Sabi ni Pedro, wala akong pilak ni ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Wow! Sa'yo na yung barya, akin na yung kagalingan. No? Naging possible po ito dahil sila po ay papunta sa templo para manalangin. Maraming beses po nais tayong gamitin ng Panginoon para sa miraculous works, para sa signs and wonders, pero hindi tayo handa kasi hindi tayo nakapanalangin. Hindi po natin nilaan ang ating sarili sa panahon ng pananalangin. No? Kung nais po natin sa panahon ito makita ng mga miracles, prayer po ang sagot. Prayer po ang kailangan. Prayer gives boldness para makapag-preach po tayo with power and boldness. Acts chapter 4 verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, again, anong nangyari? Pagkatapos nilang manalangin, ituloy nyo. Ready? Read. Nayanig. Lahat. Amen. Nung sila po ay nagkatipon, habang nananalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, sila po ay napuspos ng Espiritu Santo, sila ay napuno ng katapangan, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Nayayanig po ang anghel pag may nagpipray. Nginig po anghel. Nginig po ang kuta ni Satanas pag may nananalangin. Amen po ba? At may gagawin pong revival ang Panginoong Jesus dito po sa Floodway. Umpisahan na po manalangin ng mga Kristyano. Umpisahan na po nating manalangin. Yan. Sabi po ni Leonard Ravenhill, isa pong American pastor and evangelist and revivalist, no man is greater than his prayer life. Hindi mo po mahihigatan yung panalangin mo. Yung growth mo, hindi ma-exceed yung prayer life mo. Kung ang prayer life mo ay hanggang level 5, yung growth mo hanggang level 5 lang. No man is greater than his prayer life. Kaya it's about time na kailangan po natin usisain, tignan po ang ating panahon sa pananalangin. Amen po ba? It is called prayer life because ito po ay buhay. It is called prayer life because kailangan natin itong i-sustain, kailangan natin itong gawing habit, no? Kailangan natin itong gawing part na ng ating buhay. Culture of miracle. Sa verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Normal sa panahon nila ang miracle. No? Nagkaroon sila ng, dahil sa maraming himala at kababalagang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Banal na takot po ito. Sila po yung namangha. They are filled with awe and wonder. Ito po yung panahon na hindi mo na kailangang i-advertise ang church.
Hindi mo na kailangang i-advertise si Jesus because yung results na yun nag-a-advertise sa Panginoon. Yung tao na po yung lumalapit sa Panginoon, they are filled with awe and wonder. No? May gumagaling na karamdaman, may lumalakad na mga lumpo, nakakita na bulag, napalayas ng mga masamang spirito, may mga nagbabagong buhay. No? Merong mga, maybe, sa panahon ngayon, may mga drug addict na tumutuwid na sa pamumuhay. No? Merong mga bumabalik na sa asawa. Merong iniiwanan yung kanilang, maybe mga kabet, bumabalik sa totoong asawa. No? Merong mga nagbabayad ng utang. Yung mga sa panahon ngayon. Merong mga nababagong buhay. Culture of miracle. Alam niyo po ba mga mahal ko kapatid, kung yun po yung something na makikita po sa iglesyang ito, mamamangha po ang mga tao. They will be filled with awe and wonder. Ano yung ginagawa ng Diyos sa lugar na yan? Anong meron dyan? At yun po, kailangan po natin gawin. Because dati po, normal pa ang miracles. Yung pang ating naisin, asamin. No? Next po, culture of generosity. All believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Basahin po natin sa Tagalog. At ang lahat ng mga manampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. No? By context po, no, nangyari po ito sa Jerusalem. Yung church po nag-umpisa talaga sa Jerusalem. So yung story po ito ng pagbibigayan, generosity, nag-umpisa po sa Jerusalem. Sapagkat nung panahon po na iyon, pag mahirap ka, sobrang hirap mo. Pag mayaman ka, sobrang yaman mo. Kung maalala niyo po Sakeo, ano sabi ni Sakeo? Kung may niloko ko, ibabalik ko sa kanila ng fourfold. No? Tapos sabi niya, ibibigay ko ngayon yung kalahati ng kayamanan ko sa may hirap at kung may niloko ko, ibibigay ko sa kanila ng fourfold. Ito, cheap na maniningil ng buwis. Mayaman po sila. Pag mayaman sila, sobrang yaman. Pag mahirap, sobrang hirap. Because of panahon po nito, oppressed po sila ng Roman Empire. No, they are taxed heavily. No? Wala silang maayos na pamumuhay dahil na-oppress nga po sila. Meron din po mga digmaang nangyari. Kaya, nung panahon po na ito, there is culture of generosity. Ang ginagawa po nila, yung ari-arian po nila, binibenta para yung kung ano yung meron yung iba, magkaroon po ang lahat. Culture of generosity. Nagkaroon po silang commonality. No? They are generous to one another because they all have one thing in common. Ano po ito? Love. Yun po meron sila. Yun po yung common na meron sila, yung love. Kaya meron pong culture of generosity, meron pong culture ng pagbibigayan. At sa panahon ngayon, kung nais po natin maging Christ-centered church, alamin mo po yung pangailangan ng iyong kapatid, maging generous ka sa kanya. Maging generous ka sa kapatid mo. Because yung konteksto po nito ay sa body of Christ. Yung konteksto po nito, once again, ay sa body of Christ. But again, sinasabi rin ng Panginoon sa kanyang greatest commandment, di ba? Love your neighbor as you love yourself. Yun namang love your neighbor ay para naman sa outside yan. Sa mga unbelievers po yan. Love your neighbor as you love yourself. Kung gusto mong kumakain ka, kung gusto mong nabubusog ka, pakainin mo rin yung iba. Damitan mo rin yung iba. No? Culture of generosity. Ipapahayag sa'yo ng Panginoong Jesus, ipapahayag sa'yo ng banal na spirito kung paano ka magiging generous. Ilibot mo yung, okay lang ba sa oras na to? Hamon ko. Pwede bang ilibot mo yung mata mo ngayon? Maybe mamaya, tignan mo kung sino yung gusto mong maging generous ka. Yung tao, kapatid natin na pinapabigyan sa'yo ng Panginoon. Paunahan magbigay. Paunahan maging mabait. Yun po kasi yung culture sa church eh. Yun po ang culture sa church. Christ-centered church. No? Ito yung love for brethren,
na pinag-uusapan natin last week. Cheerful givers sila sa pagtulong sa isa't isa. Amen po ba? Yan. There is a culture of unity. Ito na po yung last main point, no? Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Meron po silang pagkakaisa. Meron po silang unity, no? Na sama-sama po silang kumakain ng sama-sama, no? Sila po ay sama-samang nagbe-breaking of the bread, na masaya ang kanilang kalooban at malinis ang kanilang puso. Meron po silang joy sa pagkain nila. No? Kahit yung kape lang natin maybe is 3-in-1, masaya na tayo. Pandesal, masaya na tayo, di ba? Amen? Especially dati. Masaya na po tayo. Basta magkakasama po tayo. No? Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Dahil po sa unity ng early church, kinalulugdan po sila ng lahat ng tao. Kalulugdan po ba tayo ng kapitbahay natin, ng nakapaligid sa atin kung tayo mismo nag-away-away? Kung tayo mismo hindi nagkakaisa, kung tayo mismo nagsisiraan, hindi po tayo kalulugdan ng nakapaligid sa atin. Sa halip, ang kailangan pong mangyari, sabi po sa John chapter 13, verse 35, malalaman ng mundo na kayo'y mga alagad ko kung iniibig nyo ang isa't isa. Kung magkakaroon nga lamang po ng pag-ibig at unity po sa atin, hindi na po natin kailangang masyadong mag-preach. Sapagkat kung makikita na po yung sa gawa natin, yung pag-ibig, sapat na po iyon. Amen po ba? Sapat na po iyon. Isipin nyo po, di ba po kanina nagkamayan na po tayo? Natutuwa po ako, pinupuri ko ang Panginoon regarding po sa unity, no? Culture of unity. Hindi pa nagsasabi na magkamayan, nagkakamayan na. Galing ako sa kwarto, pagtingin ko may nagyayapusan na. Ano to? Wala to sa choreography ah. Hindi pa nga tumutugtog yung I Love the Thrill. Excited po ang mga kapatid. Hallelujah. Amen. Nalulugod po ako. At alam ko po, higit po nalulugod ang Panginoon. Ngayon, isipin nyo, may mga nagyayapusan, mga nagkakamayan, tapos may papasok po na bago. Sila'y malulugod. Sila'y matutuwa na sa iglesyang ito, nandito ang pagkakaisa, nandito ang pag-ibig. Kaya po pag may mga bagong papasok, tanggapin po natin sila bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Nang may pag-ibig, na may ngiti, hindi lang dahil pinractice mo yung ngiti, hindi lang dahil kailangan yun yung role mo bilang taga-welcome, no? Gawin mo yon nang may pag-ibig sa kanila. As if you're truly glad na makasama mo sila. Nang may ngiti talaga sa puso. Yun po ang kailangan gawin. Kung meron po tayong pagkakaisa, ito po ang mangyayari. Kung meron tayong pagkakaisa, ito'y magiging kung meron tayong pagkakaisa, ito'y magiging pag-ibig natin sa isa't isa. Basahin na lang kaya natin, no? With conviction, malakas. Ready? Read. Ito'y magiging pag-ibig natin sa isa't isa. Next. Ito'y magiging pagsamba natin sa Diyos. Next. Ito'y magiging ating kaligayahang Diyos. Kung meron po tayong pagkakaisa, ito po ay nagiging expression ng love natin sa isa't isa. Wala pong unity kung walang love eh. Di ba? Yung nag-advertise ng Uniteam, 3 years or 4 years ago, break na sila. Kung may love, may unity. Yung unity, hindi mo siya ina-advertise, ginagawa siya. Amen po ba? Ginagawa siya, hindi mo siya ina-advertise. Iyon yung umaapaw sa ating love, sa ating heart. No? Kung tayo nagkakaisa, ito'y pag-ibig natin sa isa't isa. Kung tayo nagkakaisa, ito'y nagiging pagsamba natin sa Diyos. Nalulugod po ang Panginoon na makita niya po ang kanyang mga anak na nagkakaisa, nagmamahalan, sama-sama. No? Ito po yung pagsamba sa Diyos. Hindi po kailangan mag-umpisa yung pag-aawitan bago tayo sumamba sa Diyos. Yung nag-umpisa kang yakapin, kamustahin, mahalin ang iyong kapatid, nag-umpisa ka nang sumamba sa Diyos. Sapagkat paano nga natin masabi na mahal natin ng Diyos kung napopo tayo sa ating kapatid? Sa halip, no?
kung totoong mahal natin ang Diyos, minamahal din natin ang ating kapatid na ating nakikita, na ating katabi, no? Ito'y magiging kaligayahan nating lubos. May kita natin sa previous verse, no? Nagpupuri sila sa Diyos, kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Dito tayo sa 46. Araw-araw sila kakatipo sa templo, nagpipiraso ng tinapay sa matahanan, na masaya at malinis ang kalooban. Kung tayo po ay nagkakaisa, ito po'y total joy sa ating heart. Fullness of joy po ito pag nagkakaisa po tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Unity. Sa Christ-centered church, kung saan ang Panginoong Hesus ang ulo, siya ang leader, siya ang panghulo, may pagkakaisa. There should be a unity. 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 Napakalawak po, napakalalim po ng salitang unity. Sa Psalm chapter 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. No? Pagka may unity, nalulugod ang Diyos, nalulugod ang mga taong nakapaligid sa atin. Tignan nyo nga yung verse na yan. Sige, sa Bible nyo na lang. Sa Bible nyo na lang. Sa Gawa chapter 2 verse 47. Sila'y nagpupuri sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Amen po ba? Nabasa nyo? Sila'y nagpupuri sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Dahil nga po, merong unity. Nalulugod po ang mga tao nakapaligid. Hindi lang po ang Diyos ang nalulugod. Sa halip po, pati yung mga tao nakapaligid. Ito po ang huling resulta niyan. Pag meron po pagkakaisa, basahin po natin malakas, sa next. Next slide. Yan. Ready? Read. Mabasa po natin, at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Tanong ko, Lord, bakit araw-araw po ang may naliligtas? Alam ko naman po, Lord, kayang po yung gawin. Pero tanong ko po, bakit araw-araw po mo pong dinaragdag yung naliligtas sa kanila? Alam mo sabi ng Lord, siyempre anak, araw-araw nga sila nagkakatipon eh. Anak, araw-araw nga sila nagpipray eh. Anak, meron nga silang love and unity eh. Di ba? Kaya malinaw po, makikita natin dito na kung kalulugdan po tayo ng Diyos, kung kinalugdan po tayo ng mga tao, kung meron po yung pagkakaisa, kung tayo po yung nagiging Christ-centered church, si Lord po yung nagdaragdag ng tao, papasok na lang po yan. Papasok na lang po yan. Daragdag na lang po yan. Ililigtas na lang po yan ng Panginoon. Palakpakan naman po natin ng Diyos. Lord, salamat po sa iyo. Lord, salamat po sa iyo. Kaya maaari po bang tumayo ang bawat isa? Ito po yung 7 culture na kailangan pong makita po sa atin. Nawa, makita nga po sa atin. Culture of discipleship. Ang destiny po ng JCOD ay Christ-centered church. Hindi po tayo laging tumutumpak, pumapalpak rin po tayo, ang mga leader po nangihina, pumapalpak po tayo. Pero ito po ang ating destiny. Ito po ang ating goal, maging Christ-centered church. Kaya kung bahagi ka po ng JCOD, Christian Fellowship, magpa-disciple ka. I-open mo ang sarili mo sa pagtuturo. Magpaturo ka, magpalid ka. Kung ikaw ay bahagi ng JCOD, kung ikaw ay nais na maging part ng Christ-centered Fellowship, no? Ayan, umattend ka hindi lang every Sunday, pero gawan mo ng paraan na outside that, maka-attend ka pa rin. Clear po ba? Amen? Kailangan din po, culture breaking of bread, umaabot din po tayo sa breaking of the bread. Amen po ba? Hindi natin ito pinapalampas. Hindi natin sinasayang ang pagkakataon at panahon. Meron din pong culture of prayer. Kaya kailangan umattend po tayo sa prayer meetings natin or prayer fellowship natin. Amen po ba? Nandiyan din po ang culture of miracle and wonders, culture of generosity, and finally, culture of unity. Kung ito po yung ating gagawin, kung ito po yung makikita sa iglesyang ito, tayo po ay magiging Christ-centered church, malulugod ang Panginoon, idaragdag niya sa lugar na ito ang mga taong naliligtas, at tayo po ay lalago ng lalago. Tayo po ay pumikit. Aming Ama, nahayag na po yung nais mo pong sabihin sa oras na to. At nagpapasalamat po ako sa iyo sapagkat ikaw po
ang gumabay sa amin. Niloob mo po, Panginoon, kami po'y lumago na maging kamukha at katulad ng Panginoong Hesus. Ang aming pong munting iglesia ay dinadala mo, O God, sa aming destiny, O God. Na ito po, Panginoon, maging sentro ng masugid na pagdidisipulo, maging sentro ng pangangaral ng salita ng Diyos, maging workers of miracle, kakitaan ng mga tao na nadideliver, pinapalaya, pinapagaling. O aming Diyos, ito'y umpisa pa lamang, Panginoon, ng aming destiny, Christ-centered Church. Aming destiny ay isang bold proclamation that Jesus Christ is our deliverer. Oh God, salamat po sa iyong salita. Sabi mo sa iyong salita sa Romans chapter 5, Panginoon, 2-3, that you showered your love to us through your Holy Spirit. Pinapanalangin ko, kami pagbuklarin mo yung banal na Espiritu. Kaya pagbuklarin mo ng iyong pag-ibig na malaya mong pinasagana sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Na, sabi mo sa iyong salita, love covers multitude of sin. Oh God, na bagaman at kami mahina, maging strength din po namin ng isa't isa. Na makita rin po ng mundo na kami yung mga alagad. Aming Ama, aming Diyos, maraming po salamat. Selyuhan mo po ang mga salita mong nahayag sa oras na to, na maitanim sa puso na matabang lupa, kagaya ng matabang lupa, handa at lumalago. Nang sa ito'y mamumunga, tigna 30, tigna 60, tag-100. Ito'y papakinabangan ng iyong mga lingkod. Ito'y papakinabangan ng lahat ng mga tao. Ito'y kalulugdan mo. Maraming po salamat, O Diyos. Kayo patuloy maluwalhati at madakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po ang bawat isa. Papuri sa Diyos. Thank you, Lord. Ako po na po ang bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.